Kung may isang gabi akong gustong buuhin sa buhay ko, ayon ang Pasko sa barangay na yon. Akala ko tahimik lang ang browna. Mali ako. May narinig ako sa dilim, at nang lumingan ako, alam kong may kasalanan akong nagising. At mula yun, may sumasunod sa akin kapag tahimik na gabi. Nasa isang liblib na barangay ako sa Bandang Quezon Province, malapit sa Bundok at Palayan. Barangay San Isidro ang pangalan, tahimik, county lang ang bahay, at halos magkakakilala ang lahat. Pansamantala lang akong nandun dahil project-based ang trabaho ko, field documentation para sa isang maliit na NGO. Kailangan kong manatalay ing 2 linggo para tapisin ang reports bago magpasko. Gabi ayon ing December 24. Bandang alas 2 na ing hating gabi. Bigla nagka-brown out. Walang ulan, walang hangin. Sobrang tahimik. Parang pinyatay ang buwang mundo. Sa labas ing inupahan kong lamang bahay, maririnig mo lang ang mga kuliglig at paminsan-minsan kahol ing aso sa malayo. Amoy kahoy at lupa ang hangin, malamig pero hindi nakakatakot. Mag-isa lang ako sa bahay. Simple lang ang lugar, kahoy ang sawig, yero ang buba, at may maliit na bintana sa gilid na tanaw ang palayan. May kandila ako sa mesa, laptop na patri dahil walang kuryente, at isang bag in gamit sa tabi. Sanay na ako sa probinsya. Lumaki rin naman ako sa ganitong klaseng lugar. Kaya sa isip ko, normal lang ang lahat. Tahimik. Ligtas. Parang isang gabing walang mangyayari kakaiba. Makalipas ang ilang minuto, napansin ko na parang masayadong tumahimik. Yang kuliglig sa labas, biglang nawala. Akala ko lang pagod na tenga ko o baka natikpan ing sarili kong paghinga ang tunog. Pinyatri ko ang kandila sandali, nakinig. Wala. Tahimik na tahimik. May nema akong kakaiba, parang ba ang lupa na may hal ang panis na demo. Ainisip ko, baka dahil malapit ang palayan at bag ang dilig lang. Normal lang, yan sa probinsya. Sinara ko ang bintana, baka pumasak lang ang amoy. Pagbalik ko sa mesa, napansin ko ang anino ko sa pada. Gumigalo siya kahit hindi ako gumigalo. Saglit lang. Isang kisap mata. Kinirap ko ang mata ko at bumalik na sa daddy. Napatawa pa ako sa sarili ko. Pagod ka lang, sabi ko sa isip ko. May mahanang tunog mula sa bubo. Parang may duman. Pusa, siguro. Maraming pusa sa barangay. Tumagil din agad. Sinubukan kong humiga, pumikit, magpahinga. Pero habang nakahiga ako, pakiramdam ko may nakatingin mula sa bintana. Hindi ko nailingan. Ay kong palakihin ang takot. Painalit kong isipin na normal ang lahat. Tahimik lang talaga ang Pasko sa probinsya. Tahimik. Sobrang tahimik na parang may mali. Bumalik ang tunog sa bubo. Mas mabigat na nayon. Hindi na parang pusa. Parang may gumigapang. Mabagal. May pahinga sa bawat galaw. Kinalabitin ako pero pinalit kong manitiling kalmado. Daga lang, bulong ko. May kumalabag sa labas ing pinto. Isang besas lang. Mahina. Parang sinubukan lang hawakan ang kahoy. Tumayo ako, nanginginig ang tuhod. Hindi ko binaksan. Walang kumitak ulit. Ilang segundo. Ilang minuto. Wala. Paglingan ko sa bintana, bukas na ito. Sigurado akong sinara ko kanina. Parang may hangin na pumasak, pero walang gumigalo. Ang kurtina, nakatadyo. Parang may nakatingin. Ramdam ko. Sa batik ko. Sa dibdib ko. Mabigat ang pakiramdam. May narinig akong boses. Mahina. Hindi ko maintindihan ang salita. Parang pabilong. Galing sa labas. Tinawag ang pangalan ko.
Dun na AKO natikat. Takat na takat AKO. Sinubukan kong mag-isip. Baka guni-guni lang. Baka pagod. Pero bakit tama ang bigkas in pangalan KO? Bakit alam naya? Hindi AKO gumalo. Hindi AKO huminga. At dun KO naramdaman, may nakapasok na sa lubing bahay. Hindi KO alam kung gano AKO katigal nakatayo. Parang huminto ang oras. Sa liwanag in kandila, may gumalo sa may kusina. Hindi malano. Isang anino lang. Pero mali ang hugis. Masayadong mahaba ang mga braso. Parang hindi tagma sa katawan. May tunag in paginga. Hindi tao. Masayadong mabigo. Parang hinihila palabas ang hangin. Lumipit ang anino, pero hindi siya tumitapak. Dumudulas lang sa sahig. Walang tunog. Tahimik. Molly. Sumalip AKO sandali. Molly ayan. Ang yulo naya, nakayuko sa hindi normal na angulo. Parang bali ang league. Pero gumagalo pa rin. May kumalaskos na tunog, parang bat ang nagikiskisan. Napatras AKO, nataman ang mesa. Kumalabag ang kandila. Dun siya huminto. Sabay-sabay. Parang alam naya kong nazan AKO. Dahan-dahan umangat ang anino sa pad. Mas matangkad kaysa kisame. Nakita KO ang kame. Masayadong maraming daliri. Hindi pante. Gumalo-galo. Parang nagahanap. Hindi AKO sumago. Hindi AKO makagalo. Isang isip lang ang politulit, hindi ito dapat narito. At hindi ito nag-aisa. Biglang namatay ang kandila. Isang iglap. Dilim mawalang kahit anong liwanag. Napahinto ang paginga KO. Parang may humigpit sa dibdib KO. Mabigat. Masikit. May gumalo sa likod KO. Mabilis. Sobrang lapit. May mainit na hininga sa batik KO. Namoy KO ang bulak na lupa. Gusto kong sumigo. Walang lumabas na boses. Tumakbo AKO papunta sa pinto. Hindi KO makita ang sahig. Natipilak AKO. Bumagsak. May humila sa pa KO. Malakas. Hindi kamaing tao. Magaspang. Parang may koliskis. Sumampa ang tunag sa kisame. Kalabog. ISA. Dalawa. Parang may gumigapan pababa. Sa dingding. Sa sahig. Palipit. Pinalit kong gamapang palabas. Nanginginig ang buwang katawan KO. Sa isip KO, tapos na. Hindi na AKO makakalabas. Pero biglang binitoan ang pa KO. Tumahimik ulit. Masayadong tahimik. At dun KO naramdaman, pinagbigyan lang nila AKO. Kinabukasan, umalis AKO in barangay bago pa magasing ang araw. Hindi KO na kinaho ang ibang gamit KO. Hindi KO rin ipinaliwanag sa Kate Sino. Simulan yun, hindi na AKO natutulog sa lugar na walang ilo. Hindi na rin AKO nagay sa tuwing gabi. May mga tanong na hindi KO na sinubukan sagutin. Ano ayan? Bakit alam ang pangalan KO? At bakit AKO pinikawalan? Pero isang bagay ang sigurado KO. Hindi sila umalis kapag umalis ka. Naghihintay lang sila ing susunod na gabi na tahimik. At intang sasagot kapag tinawag ang pangalan naya. Kung ramdam mo ang lamig habang nakikinig. Huwag mo manong i-close ang video. Mag-like, mag-subscribe. Dahil minsan, mas delikado ang hindi handa.